weekly update natin. Siyempre mag-update tayo ng ating build. Yan, simulan natin sa ating spear. Yan. Yung aking strength bonus dyan ay 265 na, no? Kasi yung mga enchant na ginagamit ko, puro strength na. Yan, simulan natin sa equipment. Sa aking headgear, yan, meron tayong enchantment dyan na strength plus 6, dalawa. At isang agility. Sa weapon naman, meron tayong strength plus 10. Yan, kung nakikita nyo, nag-enchant pa ako dyan. Pinipilit kong kumuha ng dalawang strength plus 10 na substat. Tapos, dito sa saan pa ba ako may strength? Yan. Dito sa aking backwear, yan, triple strength yan, plus 6. At sa aking boots, triple strength din na plus 8. Tapos, meron ditong nag-iisang strength plus 7. Yan. Pwede ko ipalit to, no? Meron para strength plus 8. Kaya meron tayong 265, no? Para yan sa ating tier set, no? Kasi tier set ang ginagamit natin for PvE. At syempre sa Bunny Sheriff yan, no? Tapos syempre pag gumamit tayo ng food buffs at saka buffs ng pare, umaabot na yan ng 294. So ang goal natin, makapagpaabot tayo ng 400 na strength. So yung strength bonus natin dapat ay 301 para dun sa ating Bunny Sheriff, para makuha natin yung 10% na skill damage. Yan. Pero syempre ang main topic natin talaga ay kung paano mag-build, no, ng ating spear. Yan. Kung sa PvP ang ginagamit kong build sa spear, diba, lipat natin muna sa PvP yung ating feathers at yung ating sigils sa PvP. Pero syempre kung spear, hindi floating ang ginagamit ko, no? Tingin ko mas maganda yung Gate of Suffering. Yan. Kasi hindi naman tayo tatangke as spear user. So maganda Gate of Suffering para may pang debuff tayo. Sa Nexus, di ba? Ang Nexus ng spear, di ba? Tatanggalin mo lang yan, kakabit mo lang yung mga P damage bonus mo. No? Kung meron kang kung 5 plus 1 plus 1 yung ginagamit mong stats, no, mas maganda yan para madali magpalit kaysa yung mga naka 322 tsaka 43 or hindi ko alam kung ano yung mga stats nila, pero para sa akin ganito yung pinakamadali, no? 511 para madali, hindi ka mahirapan magpalit-palit ng stats. Yan, syempre PvP ward yan, puro PvP ward lang, kulang pa yan. Wala pa ako nakukuha ang 3 stats at ano dito, type C na PvP ward. Yan. Tapos sa ating defensive naman, no, wala tayong piso, puro dos ang gamit natin dyan. Yan, 322 at 52. Yan, para balance ang ating paglalagyan ng mga modules. Yan. Tapos yan, pakita natin yung ating stats pagka spear. Yan, sa pagka enchantment natin, syempre hindi strength ang ginagamit natin kundi anti-P damage dyan. Tapos dito naman ay anti-magic damage. Yan, superior crit. Syempre PvP dyan at PvP rin sa nakita nyo, costume ko PvP technique level 2 lang. Sobrang malas at di makakuha ng PvP stats. Yan, dito level 3 pa lang, di ba? Samantalang yung mga ibang players puro level 4 na. Di ba? Ayaw ako bigyan ng PvP eh. Siyempre yung ating nebula para mataas ang ating reduction, gamitin natin yan pang PvP. So meron tayong P damage reduction na 157 at M damage reduction na 140. Pero syempre dahil spear tayo, kailangan natin magpakunat, no? So tinataas pa natin yan. Yung card pinapalitan natin na cards, no? Ang ginagamit natin sa boots na card ay Thief Bug Mail. Yan, dalawa para makunat, no? Kasi ang isa niyan nagbibigay ng P damage reduction at M damage reduction na plus 3%. So 6% agad yon sa ating stats. At bukod pa dyan, meron pang 0.9% na P damage reduction. So dahil dalawa yan, 6% P damage at 6% magic damage reduction. Siyempre meron din akong ginagamit na pouring dyan. Para din yan sa P damage and M damage reduction 3%, no? Kasi bilang
spear user, kailangan natin magpakunat. Diba? Mahirap kasing gamitin ang spear sa dimension drill. No, tinest ko siya nung nakaraang linggo. Ang nangyari sa aking spear ay 10 loose strike. Diba? Loose strike tayo. So nag-rank down ako. Yan. Pero ibabalik natin yan sa fearless. No? Nag-rank down ako, bumalik ako ng diamond. Yan. So pagka ganyan, meron tayong 169 at 161 na reduction. Pero hindi pa rin yan sapat. Kulang pa yan actually. Maganda lang yan na ganyang stats sa mga same DP mo. Halimbawa, ayan, 533 KDP. Yun, makakapalag yan. Pero pagka mas mataas na ng konti, mahirapan. Yan. So kung sa dimension drill talaga, ang maganda pa rin ay sword. No? Pero kung dalawa kayong rune knight, no? Maganda yung isa sa inyo ay mag-spear para balance ang inyong lineup, di ba? Tapos syempre dahil yan yung ating stats sa P damage at M damage, no? Ibabalik na natin siya sa sword, no? Para para ipakita kung paano i-build ng makunat yung sword. Yan, nga pala, no? Sa spear kasi yan yung ginagamit ko, no? Yung Sheriff Sat, yung Bunny Sheriff, at saka itong Tome of Snow pagka PvP. Pero pagka sword, iba yung ginagamit ko. Yan, at syempre kapag ka sword, meron tayong stats na yung PDEF na 4,469. Yan, HP natin 240, PvP ward na 540, at yung P damage M damage reduction na 193 at 201, no? Yung PvP damage reduction ay 5,000. Pero hindi to yung ginagamit kong stats, no? Kakapalit ko lang kasi ng galing ng spear, no? Pero yung gagamitin nating stats, syempre hindi yung Gate of Suffering, no? Yung ginagamit natin, syempre yung pang tank na ginagamit natin pa rin, no? Yun pa rin, floating protection, surging protection, sweep breakout, at immortal body, no? Kung gusto nyo, pwede rin naman yang ilagay nyo yung flowing shield, no? Para tatlo yung shield mo, di ba? Pagka ganyan yung stats mo, no, meron ka lang 4683 na PvP damage reduction, at yung HP mo syempre mas mababa, 226. Yan yung ginagamit natin na pang PvP. At syempre yung mga cards, yun pa rin, no? Kaya siya umabot lang ng 200 dahil ang ginagamit natin pag PvP, Cherry Cream Do, diba? At Horn Bunny, at saka Floral Elf, no? Kasi meron yang P damage reduction at M damage reduction 4% dyan. Dito ay 4% din, at sa Cherry Cream Do ay umaabot siya ng 10% dahil dun sa effect. Yan. Tapos syempre yung card natin sa ating shield ay yung Golden Tip Bug na may 18% magic damage reduction. At bukod pa dyan, yung ating shield ay P damage reduction din at M damage reduction na 3.96% at 3.99%. At syempre meron pa tayong melee P damage reduction dyan at 2.62. Sa boots ganun din, P damage reduction 2.84 at magic damage reduction na 2.91. 92 pala. Yan. So yan yung mga small details, no, or micro stats na dapat natin na pinapahalagaan. Syempre yung mga nakadagdag pa diyan, yung stats ng sigils, no, kasi yung ginagamit kong sigils ay surging protection, floating protection, at flowing shield, no, kasi itong mga sigils na to, ang bigay nito ay PvP damage reduction at saka P damage M damage reduction, no? Kaya mataas yung ating stats. Yan. At syempre hindi naman yan yung ginagamit natin, no, sa shoes, no. Hindi tayo nakadalawang tip bag, isang tip bag lang yung ginagamit ko, tapos isang card na Dark Illusion, tapos dito syempre ang ginagamit natin yung yan, si Bongon, at saka Wind Ghost pa rin. Yan. So pagka ganyan yung ating stats, yan,
Meron lang akong 189 na P damage reduction at 197, no? Pero syempre minsan pagka may nakakainis na warlock, no, sobrang kate, kinakabit ko yung pouring at saka yung tip bag. Sinasagad natin yung ating reduction para lumagpas ng 200. So bakit ba horn bunny pala, no? Kasi yung horn bunny, no, merong melee P damage 5%, saka yung floral elf melee P damage 5%, no? Kasi yung melee P damage ay mahirap makuha yan as reduction, no? Tulad yan, halimbawa, yung melee P damage reduction ko ay 2.62 lang, no, percent. No, kahit yung mga ibang players, no, mababa lang yung melee P damage reduction nila. So, mataas sila sa P damage reduction at M damage reduction. Kasi hindi ko alam, no, kung paano nila kung paano nila kinukompute yung stats. Pero tingin ko ang ginagawa nila sa stat ay pinagma-minus nila yung P damage at saka yung P damage reduction. Pero dahil nga yung melee P damage, no, mababa yung mga players na merong melee P damage reduction, so konti lang yung nababawas sa melee P damage. So maganda sa stats natin, melee P damage pagtuunan ng pansin, di ba, sa PvP. Alright, yun lang for our update, no? Sana may natutunan kayo, at kung wala man, di ba, pwede mo pang itanong dyan sa ating comment section. At kita-kits next video. Bye-bye!